So guys, magandang hapon sa inyong lahat. So nandito tayo ngayon guys sa first day of Bicol adventure namin ngayon. So guys, yan, kakarating lang namin kagabi. So ito ngayon, time check natin, 1:00 ng hapon. So dito guys, umakyat ako sa taas, medyo hinihingal ako ngayon. So nandito ako ngayon guys sa area kung saan may bala kaming paggawa ng kamalig para sa mga alagang hayop. So dito guys, ito sa likod ko, dito namin na pagdesisyonan na dito maglagay ng kamalig. Yan. So bali guys, mamaya o bukas paliwanag ko kung bakit anong pakay ko dito at bakit nandito ako sa Bicol ngayon. So biglaan to guys, siguro mga 1 linggo ko rin na pinag-isipan. So yan guys, yung area na balak namin maglagay ng kamalig, ito yung plano namin lalagyan ng manok na 45 days. Pero napapansin ko dito guys, mainit pala siya, wala kasing kakahoy-kahoy. Ayan, pero mahangin. Mahangin siya guys. So papakita ko sa inyo. So dito guys, medyo tirik kasi yung araw. Nandun banda sa kabila yung medyo malilim na. So ito yung area na to, sinadya ko talagang umakyat ng mainit para makita ko kung gaano siya kainit na may tirik yung araw. So hindi tulad dito sa kabila na medyo malilim, oh. Yan. Pero hindi yan sa kanila ni Mrs. yung lupa na yan guys. So yan, sa kapitbahay ito. So ito yung dito na area, yung napagdesisyonan namin kaninang umaga na dapat dito kami maglagay ng kubo. So tinitingnan ko, masyado siyang bilad sa araw. Pero ang kagandahan naman dito guys, ang gagawin naming bubong ay ang dahon ng anahaw. So medyo presko din daw yon. So yan guys, lagay tayo dito sa silong. Yan. So kung dito naman kasi guys, sa ilalim na to, dito maglagay ng manukan, makakaperwisyo ng amoy. Yan. Mangamoy. So ang balak talaga dito, kasi flat siya. Maliban sa flat, magagamit natin yung beadings na bali yung ating ilalagay. Yan. So kung dito naman siya sa kabila, tingnan natin dito guys. medyo malilim siya.
Kaya lang mayroon puno ng nyug. Yan. Saka ang problema, baka mangamoy o baka magkaroon ng matapang na amoy, papalidin ng hangin doon sa kabilang bahayan na yun doon. Pero sana pwede siya dito guys, sa gitna na to. Kaya lang mainit din dito pagdating ng tanghali. Yan. Kaya lang open siya sa hangin. So yun guys, ang chinicheck ko, maiwasan sana yung sobrang init ng araw. Kasi siyempre 45 days yung ilalagay natin sa kubo. So magkakaroon sila ng heat stroke. So dapat ma-check natin yung temperature, o kaya pwede siyang lagyan pero lalagyan ng dahon para protection doon sa init. Pero maganda naman siya guys, oh. Pakiramdam ko pag may lilim, halimbawa may bubong siya, maganda siya, presko siya. So ito yung guys, yung medyo critical na situation na dapat kong pagdesisyonan. Kasi doon malamang hanggang 4 o'clock pwede siyang mainitan. Yan. Saka ang isang ano doon guys, advantage, pwede kaming maglagay ng water supply doon sa taas na yon. Pero kung dito naman kami maglagay sa kabila na to, delikado rin sa mga nyug. Yan. Dito medyo mababa, medyo malilim. At saka napapansin ko, medyo maganda yung klima dito. Kaya lang siyempre, ang katabi natin dito, bahayan. Yan. Dito sana pwede guys, itong area na to. Kaya lang tagilid siya, mahirapan tayo magpantay ng lupa rito. Yan. So guys, check natin sa baba. So tambay lang tayo, tambay. So guys, dito tayo naman sa ngayon, kulungan ng baboy. So ito naman ang isang plano. Dito namin ilagay yung 100 pieces na 45 days sa area na to. So tatabunan ko rin dito. Tapos dito naman, ito yung dapat na ma-improve. At dito kami maglalagay ng isang batch ng 45 days. Yan. So dito 100. Dito sa kabila 100 din. So iyon yung isang pinagdidesisyonan.
So dito libre na rin guys yung bubong. So may bubong na, presko pa. So pwede ako dito magsimula ng 100 piraso sa kada area. Dito 100. After dito sa kabila 100 din. So kasyang-kasya dito guys yung 300. Kaya lang yung isang pinoproblema ko, medyo malapit sa babuyan, tsaka maraming mga wild na mga sisiw dito. Yan. Pero guys dito presko, hindi siya stress ang hangin. Yan oh. Napakalamig nga lang sa araw. So ito konting na lang, konting improve na lang ng kulungan. So guys, ito naman yung aming alaga. So kung napanood niyo yung last video ko rito sa Bicol, so mayroon pa kaming mga alagang mga biik dito. So yan, bali na binta na yun guys. So ito na yung inahin nila natin. So bali 42 days na guys, buntis na rin ito. Yan. So ito naman guys, medyo malungkot sa kasamang palad. So ito guys yung dapat manganak ngayong April 7. So sa napapansin ko nung mga 1 week na pinapasin ko yung picture, wala talaga guys, negative talaga siya. So landay na ang tawag dito. So ang mangyayari dyan, hanapan na lang natin ng buyer dito, ibibinta na lang natin. So sana medyo maganda-ganda yung per kilo. Ayan. So ito naman guys, sa tingin ko positive talaga siya. So pansin niyo yung tiyan niya, ang laki na. So 42 days pa lang yan. Yan. Tapos hindi na siya naglandi. So yan, pinainom ko na rin siya guys. So sana naman swertein tayo dito guys. So ang gagawin natin, matitira na lang 2 inahin sa 5. So mag-convert tayo sa broiler guys. So yung isa ibenta natin yon, kukuha na natin ng kunting pangdagdag sa puhunan. So ito naman guys yung isang kulungan. So negative din. So mayroon nakakulong. Ayan. Native chicken. So nabenta na rin natin dito guys yung huling batch. So medyo patas lang tayo doon. Wala tayong kinita. Wala tayong swerte. So ang gagawin natin, ko-convert din natin to sa native chicken. Joke lang pala. Ito, pag-aaralan din natin to guys, kasi pag nanganak yung mga inahin natin. Hello. Pag nanganak yung inahin natin, yun, mayroon tayong lalagyan. So ito naman guys, yung mga anak ng April 7. Yan. April 7, April 6. So buntis na to guys. So positive na yan. So 90 days na siya. So ito naman guys, kung naalala nyo ito. Yan, sino ito? Ito yon yung dati nating nilipat dyan ng mga bansot. Yan. Ito siya, yung pinakamaliit. Lumaki na. Yan. Lumaki na siya. Oh, nahingi na ng tubig. So nasa 50-60 kilos na rin to. So i-dispose na natin to sa katapusan yung isa.
So ito guys, sana swertihin tayo. Kukuha tayo ng inumin tubig. Bigyan natin ng tubig. So, nauwaw na sila guys, hapon na eh. Hapon na. Yan. Para hindi mauhaw yung mga baby mo. Yan, mag-inom kayo na mag-inom hanggat gusto nyo. So yan guys, within 1 month lumaki din sila. So nilipat natin to nung January, February, 2 buwan pala. Ganun talaga guys, sugal-sugal lang. So ibenta na lang natin to. Yan siya oh. At least na bawi-bawi natin yung kanila, ating gastos sa kanila. So ito tamad. Tamad tumayo kasi may laman na yung tiyan niya. Tingnan natin. So medyo maganda guys pagka inahin kasi hindi masyadong basa yung paligid. Tapos syempre pag hindi basa, wala masyadong amoy. Ano, malaki ka na, ready ka na. Bibinta na kita. Ha? Ready ka na bang ibinta? Convert na kita muna sa pera. So yan guys, hanggang dito na lang yung ating video. So pasensya na kayo at halos 2 buwan. Halos 1 buwan akong walang upload. So siguro naman dito 2 linggo may upload na ako. Araw-araw na pala. So makapag-upload na tayo araw-araw. So yan guys, sa mga bago pa lang sa channel ko, magiging updated na kayo. So paki-like, share and subscribe na lang yung ating channel. So papakita ko sa inyo kung paano ko mag-aalaga ng mga broiler. So sige guys, God bless and God bless you all. Thank you very much. Hanggang dito na lang.